Hello po mga amores, magandang araw po. For today's video, ang isi-share ko naman po ay yung nakita kong option from Senate Assist on how to request for social assistance or guarantee letter for private hospital confinement bill. Quick definition of guarantee letter ay ito po ay isang formal document from a government agency or office stating na sila ang sasagot ng partial or full payment ng hospital bill ng patient. Actually, first time ko lang din po itong ita-try gawin on behalf po ng aking kaibigan na na-confine sa isang private hospital. Then, update ko po kayo through the comment section nitong video once na-receive ko na po yung GL code from the Senate Assist. Kaya tara, samahan nyo na po ako sa pag-submit. Ayan, sa internet browser po natin, itype po natin ang Senate Assist. And then, yung first search result, click po natin. Yan, ito po yung home page ng Senate Assist. Ito po yung social assistance button. Ito po yung itsura ng form nila. Makikita po natin yung assistance request for burial, legal, educational, which is temporarily unavailable, then transportation and medical assistance for private hospital. Pero balik po muna tayo sa home page ng Senate Assist. Yan, ito po yung coverage of medical assistance, hospital bill, laboratory, diagnostic, medicines, dialysis, chemotherapy, and operations. Then sa kinds of social assistance naman po ay education, legal, burial, transportation, and private hospital or medical related assistance. Ito naman po sa baba yung frequently asked questions. Click nyo lang po yung mga questions para makita nyo po yung mga sagot po ng Senate Assist for each question. Ganito po, yung mga usual question po nila. Pwede bang ipalit yung GL sa cash, which is hindi po pwede. Ano ang mga requirements para makakuha ng social assistance. Yan. Ito po, nakastate po siya lahat ng requirements for each social assistance request. And then, kung na-expire ba ang guarantee letter, usually valid po siya within the same year po ng issuance ng GL code. Bakit? For resubmission ng status ng mga requests, yan po yung mga possible reasons kung bakit hindi po nagpo-proceed yung request niyo po. And then, ito po yung mga contact information and address po ng Senate Assist in case gusto niyo po mag-follow up. And then, try na po natin yung social assistance request. Yan, ito po yung mga requirements for each social assistance request for burial. Ito po yung requirements for legal assistance. Ito naman po for educational assistance, pero unavailable po siya for now. Yan din po yung mga requirements for transportation assistance or yung mga balik probinsya or human remains po na iuwi sa probinsya. Yan po yung mga requirements. And ito naman po yung sa atin, medical for private hospital. Ito po yung mga required information na need nating i-fill out para po sa social assistance form po na ito. So, start na po tayo. Input po natin ang name ng patient or ng beneficiary. I-follow nyo lang po yung binigay nilang format dyan sa taas. Last name, slash, given name, slash, middle name. Yan, need ko po siyang i-cover kasi actual patient details po kasi ang gagamitin ko dito kasi magsasubmit talaga ako ng social assistance request on behalf nung sa kaibigan ko. Ayan, and then
birthday naman, ang ginagawa ko dito ay diretso ko na siyang tina-type, hindi na ako nag-click sa calendar icon kasi matagal. So, yan. Mag-auto-compute naman po yung age nung beneficiary once na input nyo na yung birth date niya. Then, gender, tapos name of representative. Yan, ang lalagay ko po ay yung name ng wife nung aking kaibigan kasi kaibigan ko sila parehas. Ayan, inassist ko lang yung kaibigan ko kasi sobrang busy na rin sila sa pagre-request ng medical assistance request from other agencies pa. Yan, relationship to beneficiary, wife. Tapos, input naman natin yung address ng patient. House number, street name, kung may floor number, lagay nyo na rin po, or unit number, yan, lagay nyo na rin po. And then, select province, NCR, NCR, yan, and then, municipality, Metro Manila, City of Manila, and yan, Tondo. Tondo nga ba? O, tama, Tondo. Tapos, cellphone number. Yan, make sure po na tama yung cellphone number kasi dyan po sila mag-send ng update or status po ng social assistance request nyo po. If may second number po kayo, input nyo na lang din po. And then, click nyo po pala ito, medical, private hospital na checkbox. Tapos, pag-scroll down nyo po, makikita nyo po dyan yung mga supporting documents na dapat po nating isama. Tapos, ito po, kung multiple files po yung inyong supporting documents, ako kasi kailangan ko siyang i-merge kasi madami. Yan po yung tool na pinrovide rin po ni Senate Assist para ma-merge nyo po yung mga documents. Para, since sa field po kasi isang file lang yung dapat i-upload doon sa supporting documents, kaya kailangan natin silang i-combine as one file. So, yan. Nag-provide naman na si Senate Assist ng tool. Gamitin nyo na lang po. Nandun naman siya. Then, yan. Download nyo lang po. Downloaded na siya as one file. Then, balik tayo dyan. So, yan. Upload po natin yung personal letter. Yan. Upload personal letter. Tapos, valid government ID ni patient. And then, yun, ito po, yung minerge kong file, yung supporting documents. Yan. And then, yung social case study. Yan, upload nyo lang po. Yan, double check nyo po if tama yung mga na-upload natin. And then, double check rin yung lahat ng mga information bago tayo mag-agree and submit. Ayan, nakalimutan ko yung email address. Input nyo lang po yung valid email address na active rin po dapat para ma-receive nyo po yung mga update from the Senate Assist. Kasi dalawa po yung pinagsasendan nila ng update po eh. Yung cellphone numbers nyo and yung email address. Then, click nyo na po, agree and submit. Ayan. Then, wait nyo lang po na mag-load. And yun, okay na po siya. Ito po pala yung reference number. I-note nyo po ito kasi kailangan nyo po yan kapag chinek nyo po sa request tracker yung status po ng request nyo.
para ma-monitor nyo po yung progress ng request. Papakita ko rin po sa next video ko po kung paano nyo po matatrack yung request nyo via request tracker dito din po sa Senate Assist website. So, yun lang po. Kung nakatulong po ang video tutorial po na to, don't forget to hit subscribe, like, and pakishare na rin po para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Yun lang po. Hanggang sa muli. Paalam!